Mayong buntag sa mga kausa. Salamat sa inyong presensya, no? O salamat sa atong buhi nga Dios una sa tanan nga may naghatag daw higayon, pribilehiyo nga makawali sa iyang mga pulong karon. O once again, good morning Brother Eric. Happy Lord Sunday. So English bitaw. Okay na. Kanato po mayong buntag sa tanan. So nagkurog ko kay na-pressure ko kay mas pastor nga kinahanglan mag-English ko. Ito. So, nini nga kabuntagon, we talk about seriosity. So, sa atong unang gisgutan about prosperity. So, next is generosity. So, pwede kang mahimong prosperous kay daghan mga tao ron nga nagmalampuson sa ilang mga negosyo, sa ilang trabaho nga wala mga lagad diha sa Ginoo. Sakto? So, bisan mga scientist, mga kwartahan, usahay gali makaingon ta nga mga kwartahan mo sila nga yapag-ipagon mo na mga lagad. Oh. So, dili garantiya nga maingon ta nga ni prosper ka sa atong panginabuhian sa trabaho nga nagpasabot nga kining nangalagad nato tinuod na gugong nangalagad sa Ginoo. Dili pud pasabot nga nag-tithes ka og sure gilok ang tugod na si kakulba. Bitaw. So, dili na pasabot nga manginatagon ka nga tinud-anay na ka nga nangalagad sa Ginoo. So, pangutana, naabay tao nga unbeliever karon nga mahitagon? Nahanap? Oy, nagko pa. Minilyon pa. Oh, minilyon pa ihatag. Mas dako pa sa ihatag sa mga Kristohanon nga kumparar. Oh, nating oda. Oh, so mo na realidad. So dili pasabot nga ang imong pagkamahitagon, ang imong pagkamalampuson nagpasabot nga seryoso kang nga nangalagad sa Ginoo. Pero sa tanang seryoso nga nangalagad sa Ginoo, nahimo nga ning prosper sila o nahimo silang naimatagon tungod kay nagtinud-anay sila nga nangalagad diha sa Ginoo. Ato? So tanan nga nagseryoso nga nangalagad diha sa Ginoo, nahimo nahimong prosperous o nahimong nagmahinatagon, nahimong generous, kay tinud-anay ang ilang pangalagad diha sa Ginoo. Kay dili mo base kung unsa kadako ang imong kwarta nga ihatag o unsa kadako ang imong ingon nga naabot sa imong kinabuhi. Dili na mo'y basihan. Kay moingon man si Kristo, kung asa may gipili ni Kristo, katong ninghatag og piso, katong ninghatag og, waman po siguro may butang sa Bible nga ninghatag og milyon. Basta dako-dako kay sa piso. May iyang yatagaan og value. Katong piso nga kinasing-kasing. Saka? Oh, so, naghiskot nag-seriosity. Okay na gining lisod lagi mag English. It is, it is finished. It is solid to speak English. Solid man. Guys, lisod, difficult. Salamat, Assistant Pastor. Ito na. So, matod pa diha, meaning of seriosity, an earnest and sincere feeling. Kanang sincero. Seriousness is an attitude of gravity. Pasabot og gravity, doon na kay kabugaton. Gihatagan ni mo kabugaton ang buluhaton sa Ginoo. Tatap? O tayo tinuod ka seryoso. Mugin nga mga young people, kung doon ay manguyab ninyo niya, daloon mo singit-ngit, 100% di ka siya seryoso. Kay ahok ng experience, na-experience nga na gamay, daghan, so ako lang i-share ninyo once nga daloon mo sa ngit-ngit, pasabot nga 100% wagoy respeto ng nanguyab nimo. Tato? So,
Mura pa akong tingog. Patod pa diha. Solemnity, persistence, and earnestness towards something considered to be importance. Importante kaniya. Mo gali nga dili ka basta-basta dalon na lang kag bisan asa. Kaya nga naman, nagrespeto ka, nga kana siya valuable. Doon na sila value. Muna nga ang Dios dili basta-basta lang. Katagan na to tinuuray nga pagpangalaga diya sino, nagpasabot nga ang Dios na to valuable. Okay na yung muna seryo na. Okay. So, number 1. So, worshiping God without relationship is in vain. So, pasabot. Doon na ba'y nag-worship ka ron, nga wala malipay ang Diyos? Doon na wala. Oh. Nya, nagtinudanay, wala. Tinudanay, siradaan pa magaling malit. Asan dapat? Diba? Ang Iglesia ni Cristo, siradaan doon. Siradaan kang malit, o niya, o pag-tights, pag-ubunlot ito, may sulod ni ato, ang gasbalay. Anong may yung tights? Stricto. Seryoso. Pag once nga stricto ka, doon ako'y seryoso. Saklaw? Okay na nga, di basta-basta, pag stricto ka, di ka nga, panguyaban ka, di ka basta-basta, seryoso ka, pero dili stricto, kuwan ba ka, galing, ilaron na ka, bitaw. So, matod pa diha, worshiping God with relationship is in vain. So, according to the Bible, Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short from the glory of God. So, therefore, ang tao nagpasabot diha, nga kinahanglan ta dunay ka relationship, kay naputol ang atong relasyon diha sa Dios. In John chapter 3, verse 3 to 5, matod pa ni Christ, ye must be born again. Nagpasabot nga kinahanglan ta nga magpakatao pag-usab, dili pasabot nga mubalik ta sa tiyan sa atong tagaangkan sa atong inahan. Nagpasabot nga magpatao ta pag-usab nga mabalik ang atong relasyon diha sa Dios. So una sa tanan, kanang wala nga basig ningani ka, dili na garantiya kay ningani kag simbahan. What when they gingon ni Sister In nga magpabaptize ko, basig na gusto magpabaptize sa utro niya. Basig nagsimba lang ka diya, nag-ingkod ka, niya, man mo masabte. Sayang, may pa'y manglaba. May pa'y manglaba. Muna giingon sa Bible, worshiping God without relationship is in vain. So, tanaw na itong Bible. In Acts chapter 16, verse 14, tanaw na. And a certain woman named Lydia, a seller of purple. Yay. So, negosyante. Negosyante si Lydia nga nagbaligya siya sa city of Thyatira. So, kung maingon ka nga banggiitan nga businesswoman or businessman, kabalo mo bantay mo lantaw sa lokasyon sa iyang business. Asa man ka mubutang og business atos sa Limbongpok sa bukid or ana sa sentro? Diya sa sentro. Nga naman, kanang urbanized kay daghang tao, posible kung daghang tao, daghang mapalit. So, successful businesswoman, usara ni si Lydia. A seller of purple of the city, Thyatira. So, naa siya sa syudad. So, sa atong kahimtang karon ug di ko masayop, naa siya sa Turkey. Ang Turkey, inila nga banggiitan nga nagbuhat og mga manufacturer sa mga sinina nga mahalon. Sakto? Kanang giingon da seller of purple. Kanang usay gay na picture gali ni Mama Mire nga orag sinaw-sinaw nga violet. Gikopya na nila nga diya sa maong design ang nindot nga mga designer na sa Turkey. Mo na nga dinhi siya a seller of purple. Unsa kano? Which worship God, whose heart the Lord opened that she attended the things which were spoken of all. So matod pa sa Bible, Luke calls her a dealer in purple cloth and a God-fearer or worshiper of God. Lydia was a successful businesswoman who sold luxury textiles dyed purple. So, nagbaligya siya o kining usa siya sa a dealer o hindi basta-basta. Pag once nga dealer